Noverum Films. Ngayong araw ay Holy Week at dito kami nagstay sa bahay ng lola ng misis ko. At nung dumating kami dito, medyo nadatnan namin na medyo makalat yung paligid kasi medyo malawak yung lugar at talaga namang napakahirap nitong linisin. Ngayon, naisipan ng team namin na linisin ang buong lugar at lilinisin namin ito patulong ang aking kapatid na si Dave Pasco. Kaya't wala na akong sinayang na oras at panahon at nag-unat-unat na upang masimulan na ang gagawin namin paglilinis. Ang pinakauna namin target na malinis ay ang porch, kaya't inisa-isa na naming alisin ang mga laman nito. Pagkatapos ay agad ko itong winalisan upang maalis ang mga gabok at duming nakakapit dito. Inilagay muna namin sa isang tabi ang mga inalis namin sa porch. Kinuha na namin ng hose para basahin ang porch at masimulan na ang pagbabrush nito. Sa mga oras na ito, naisip ko na ito ang gusto kong gawin ngayong Holy Week. Dati-rati, nagra-rides kami o umaakit ng bundok o nagsiswimming sa beach o sa resort. Pero this time, gusto ko naman maka-experience ng kakaiba. At ito ang Vacation Linis Series. Kaya't nagpatuloy na ako at hinanda na namin ang gagamitin na pambrush sa sahig. Binasa ko na muna ang sahig para lumambot ang mga duming nakakapit dito. At pagkatapos naman ay inilagay na namin ang sabon na powder sa buong paligid. At syempre, sinimulan ko na kaagad ang pagbabrush ng mga putik at duming nakakapit sa sahig na ito. Hindi pala biro ang magbrush ng sahig na ganito kalawak. Ilang beses sumakit ang likod ko rito. Pero syempre, go lang. Syempre, sinama ko ng linisin yung hagdanan. Kasi madumi na rin siya at marami nakakapit na putik. Pagkatapos namin brushin ng may sabon ang sahig, ay agad na namin itong binanlawan. Shoutout nga pala kay Sander, yung batang maliit na kasama ko sa pagbabanlaw dyan sa video. Dito sa parting to, medyo sumakit na naman yung likod ko. Kasi sinisigurado ko na nawawalis ko yung sabon na may kasamang mga dumi at putik. Nung malapit na kaming matapos sa porch, ay hindi na namin pinalagpas ang pagkakataon upang magkaroon ng konting kasiyahan habang kami ay naglilinis. Sobrang init kasi ng panahon ngayon, kaya't minabuti na rin namin na samahan ito ng konting basaan para naman medyo malamigan kami kahit tirik na tirik ang araw. Kahit papaano, naging masaya kami kahit nakakapagod yung ginagawa namin paglilinis. Mabuti na lang meron ako nakatuwang na dalawang batang masipag na ito. Kasi kung ako lang mag-isa, parang nakaka-boring, di ba? Nang matapos na naming malinis ang porch, agad na namin binalik ang mga gamit at halaman na nakalagay dito. Ngayong malinis na ang porch, mas maganda na itong tingnan ngayon at ang sarap ng tumambay dito. Inagaw ko na rin ang pagkakataon para diligan ang mga halaman na nakadisplay dito sa porch. So basically, natapos na nating linisin yung una nating target, which is yung porch. Ngayon, magpo-proceed na tayo sa ating second target, which is the outer porch. So guys, meron tayong maliit na problema. So from the word outer porch.
So ibig sabihin, nasa labas ng bahay. Ang problema natin ngayon, sobrang tirik na tirik yung araw at napakainit. So iniisip muna natin kung tama bang linisin na natin yung outer porch ng ganitong oras o magpalipas muna tayo ng oras. Dahil sa sobrang tirik ng araw, napagdesisyonan namin na magpalipas na muna ng oras. Siyempre, kailangan din nating alagaan ang sarili natin, guys. So ayan guys, medyo lumilom na. Pwede na siguro nating ituloy yung ating target number 2, which is the outside porch. Ngayon, ito naman ang sandata na gagamitin ko para sa paglilinis na to. Hindi lang isa, kundi dalawa. Dahil lumilom na, medyo hindi na ako nahirapan sa paglilinis ng outer porch. Lahat ng basura at kalat na nakikita ko ay agad kong winawalis at nililinis. Dahil sa sobrang lawak ng property na to, nahihirapan silang i-maintain ang kalinisan dito. Kaya't nandito ang El Noberon Films to the rescue. Ayan, patapos na ako sa parteng to. Nasa may likod na parte na ako ng swimming pool. Pagkatapos ko sa likod ay agad akong bumalik sa unahan upang linisin ang table, upuan at lababo na malapit sa pool. Medyo hapon na nito kaya medyo pagod na rin ako, pero pinilit ko pa rin itong matapos. At sa wakas, natapos ko din ang aking day number 1 targets. Nang matapos ko ang aking day number 1 targets, dito ko naramdaman kung gaano kasarap sa pakiramdam na makita ang iyong mga pinaghirapan at accomplishments. Pagkatapos ng maghapon ay tumigil muna ako sa isang tabi at nag-isip kung ano naman ang gagawin ko sa aking day number 2 ng Vacation Linis Series.